kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, tuklasin dito sa Historiador Filipino. Sabi nga nila, kapag walang itinatago ay kailangang humarap at sumagot sa mga aligasyon. Ito ngayon ang kinakaharap ng kongresistang si Zaldico, ang tatay ng tinatawag nilang Nepo Baby. Si Zaldico ang siyang pinakasentro sa lahat ng napakalaking iskandalo na bilyones na pera ng sambayanan na napunta lamang sa kamay ng mga kontraktor at empleyado ng DPWH, kung saan si Zaldico ang siyang itinuturong may malaking kinalaman dito. Sa pagupo ng bagong Speaker of the House ay kagad siyang nanawagan kay Zaldico na umuwi na ito ng Pinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Inilabas ngayong araw ng tanggapan ni House Speaker Faustino Bogie III ang una niyang direktiba kasunod ng pag-upo sa pwesto. Ito ay ang pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating chairperson ng House Appropriations Panel noong 19th Congress, at iniuugnay sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanomalyang proyekto. Una nang iniulat na nasa Estados Unidos si Ko para sa medical check-up. Sa sulat ng tanggapan ng House Speaker para sa kongresista na may petsang September 18, 2025, pinawawalang bisa na nito ang travel clearance para sa personal trip ni Congressman Ko. Anya, ginawa ito alang-alang sa interes ng publiko at sa gitna ng matitinding isyu sa bansa na nangangailangang harapin ito ng personal. Sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang abiso, kinakailangan ng makabalik ng Pilipinas ang kongresista. Kung hindi siya makakasunod sa direktiba, mangangahulugan ito ng pagtangging sumailalim sa proseso ng Kamara at maaaring magresulta sa karampatang disciplinary at legal actions. Wala pang pahayag ang tanggapan ni Ko kaugnay nito. Ilang mambabatas na ang humihikayat kay Ko na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang mga kontrobersyang kinakaharap nito, kabilang na ang presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. So itong panawagan para pauwiin si Congressman Zaldico at itong panawagan para humarap siya, this is just at nararapat lamang as a public servant yung ganitong minimum na requirements sa tayo ay bumalik sa trabaho at humarap sa pananagutan. There's a lot of explaining to do. So kung magpakita siya at mag-express ng willingness na sasabihin niya ang alam niya sa lahat na ito ay somehow medyo makakaupa ng galit at saka sa mga nangyayari ngayon. Kasi alam niyo naman, very fluid, very volatile ang sitwasyon ngayon. Bukod sa naging dating House Appropriations Panel Chairperson, iniuugnay din si Ko sa SunWest Incorporated, isa sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects ng pamahalaan. Gayunman, nag-divest na umano ito sa kumpanya noong 2019. Ngayong 20th Congress, wala pang dinadaluhang sesyon sa plenaryo ng Kamara si Ko. Wala pa rin tugon si Zaldico sa panawagang ito at wala rin ang may nakakaalam sa kung ano nga bang plano nito. Sa tingin niyo ba, uuwi pa kaya itong si Zaldico? Magsisimula rin kaya siyang isiwalat ang kung anumang kanyang nalalaman sa nakawan sa kaban ng bayan? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.